ang papuri. Bago po tayo po sandali, sabihin sa iyong katapat, sa iyong katapat, malipayo ko kay Naaka. Amen. Sa tikas po, sa tikas. Sabihin mo, I'm so happy kay naandito ka. Amen. Amen. Pagpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Sige po, ako na muna lahat. Okay. Kami po ay nandito ng ating regional director. Palakpakan po natin ang ating regional director ng Region 10, Pastor Sheila. At ang ating Mindanao MIS, nandito po si Pastor Eden. Nakasama po natin ngayon para mag-witness po at makasama natin sa anointing of oil sa year 2026. At alam natin siguro bakit po tayo ay nandito ngayon. Sapagkat kapag mayroong promotion, ito ay galing kay Lord. Amen? Ulitin ko po. Kung mayroong promotion, yun ay galing kay Lord. Why? Ano sabi ng Bible? Ang promotion ay hindi galing sa east, hindi galing sa west. Ang promotion ay galing sa ating Panginoon. At kami po sa leadership, kami po nila Pastor Sheila, mga regional directors, provincial pastors, kami po lahat ay malipayon. Kaya nga naman, isa sa na-train sa JIL Mindanao Operations, ay ngayon ay Board of Trustee at magiging pastor ng New Zealand. Palakpakan natin ang Lord. Malipayon ba kayo? Ang inyong pastor ay promoted? Amen. Mahina? Amen? Amen. Dahil kapag ang inyong pastor ay na-promote, ibig sabihin, maayong Jud ang atong pastor. Magaling yun siya. Amen? Because she is promoted, ang ibig sabihin, karangalan po natin na mayroong isang pastor, a native of Butuan City, tama ba Pastor? A native of Butuan City? A native of Butuan City, na trained din sa Cagayan, JL Cagayan de Oro City, at na-trace match dito po sa JIL Bukidnon. And now, she will become one of our pastors sa New Zealand. At kami po ay malipayon para po sa kanya. Amen. But, sabi natin lahat, but, kapag mayroong promotion, ay mayroong transition. Amen. Amen. At sa transition na yun, kinahanglan, itang tanan ay ready. Everybody say, ready. Ready. Dalawa yung transition. Si Pastora Beth ay magkakaroon ng transition dahil yung una, medyo hindi pa siya ready. Nag-i-spy pa lang siya sa promise na kanyang paglalagyan. Pero ngayon, magiging regular na po siya. At transition din kay Pastora Maymay, dahil nung una, OIC pa lang siya. Pero starting today, siya na mag-take over tulad na nangyari kay Moses at saka kay Joshua. At sa transition na ito, sa new transition ating pag-aaralan ngayon, ay titingnan po natin pag-aaralan natin yung dalawang tao sa Bible na ganito ang nangyari sa book of Joshua. E nilagyan ko ng title, Be Ready for Holy Spirit Breakthrough for 2026. Kanina, sabi po ng ating Pastora Maymay, excited ba tayo sa breakthrough? Amen. Makinig po kayo. Breakthrough ay hindi nangyayari ng miracle. Uulitin ko po. Ang breakthrough ay hindi mangyayari na parang miracle lang. Ang breakthrough ay merong spiritual preparation. Ang breakthrough ay merong tinatawag na readiness. Kinakailangan, andam ka. Kaya ano? Hindi ibibigay ng Lord ang breakthrough na hindi ready ang mga tao. Kaya naman, masasayang lang ang mga kalag. Kung ang mga tao hindi anda mag-handle ng life group, hindi mag-aalaga, dadali ng Lord ang 1,000 sa JIL Malaysia, pero ang mga life group leaders, huwag kasing-kasing sa mga kalag, hindi po ibubuhos ng Lord ang breakthrough na yan. Kinakailangan ay mayroong preparation. Tingnan po natin ang nakalagay sa ating text. Okay, Joshua chapter 1, chapter 3, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay ang verse 1. Everybody, read, go. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from and when they come before crossing. Stop. Doon pa lang sa verse 1 ng Joshua chapter 3,
Sabi doon, early in the morning. Everybody say, early in the morning. Early in the morning. Ibig sabihin, mayroon silang tinatawag na preparation. Ibig sabihin natin na preparation. Preparation. Kung gusto mo ng himala, kung gusto mo ng miracle, kung gusto mo ng breakthrough, ay mayroong tinatawag na preparation. Kaya sabi rito, early in the morning si Joshua at lahat ng mga Israelita. Ibig sabihin, hindi lang leader ang ready, maging ang congregation ay ready sa breakthrough. Kaya pinag-aaralan po natin ito. Pagpasok natin ng year 2026, not only the pastor must be ready, but including all the members of JIL Bukidnon and JIL Valencia. Amen. Verse 2, after 3 days, everybody say 3 days. 3 days. Take note ang kanilang preparation. Meron silang 3 days na preparation. Ang ginagawa nila, after 3 days of the officers went through the camp, nililibot nila all tribes, all elders, ay kinakailangan, hoy, may breakthrough na mangyayari, may gagawin ang Lord, kinahanglan, you must be ready. Ulitin ko, hindi lang dapat si Pastor Maymay ang ready dito. Hindi lang si Brother Rene, hindi lang ang mga CMT, hindi lang ang ministry heads or life group leaders ang ready sa tinatawag na breakthrough. Kami naniniwala dala ng palataya na isang araw bibilhin ng Lord ang lugar na ito. Mahina! Walang imposible sa Diyos. Dahil, sabi nga ng Bible, the earth is the Lord. Si Lord mo ang may-ari ng lahat. Lahat ng hills, lahat ng gold, lahat ng diamond, ang Lord ang may-ari. At kung makikita ng Lord na ang JIL Valencia, ang iyong kasing-kasing ay andam sa breakthrough, magugulat na lang tayo. First time na magkakaroon ng world-class worship center sa Bukidnon, baka mauna ang JIL Valencia. Amen? Kung kayo ay may 2,000 to 5,000 members, napakadali lang po mabili ang lugar na ito. Amen? Dahil ang JIL Valencia ay pagpapalain ng Lord. I-bless ng Lord ang inyong mga businesses. Makaka-graduate ang mga college. Papasa sa board exam. Top-notcher sa board exam. Silang mag-handle ng mga malalaking businesses. Kaya mabibili natin ang worship center. Amen po ba? Palakpakan natin ang bayan. Wala na imposible sa Diyos. Kaya sabi nito, after 3 days, the officer went through the camp. Bakit iniikot nila yung camp? Sinasabi ni Joshua sa mga elders, sinasabi ni Joshua sa mga tribe leaders, ikutin yung lahat. Dapat ay ready. Walang tutulog-tulog. Kung ano yung instruction ng Diyos galing sa akin, ay dapat pakinggan ninyo. Kaya 3 days early in the morning, sila lahat ay nagkakaroon ng preparation. Verse 3. Everybody read verse 3. When you see and the Levitical priest, you are to move out from your position. Tingnan niyo po instruction. Sabi niya, kapag nakita niyo na ang Ark of the Covenant ay nag-move out, yun ang time na kayo ay gagalaw. Maraming Kristiyano, wala namang voice si Lord. Wala namang instruction si Lord, na uuna ang kanyang desisyon. At the end of the day, palpak. At the end of the days, mali ang nangyayari. Bakit? Pinangunahan ang Diyos. Dito po ang sabi, giving orders to the people. Ito ang message ng Lord. Ito ang instruction ng Lord. Dapat mauuna kung ano ang pinagagawa ng Lord sa ating buhay. Amen. Kung ano ang pinagagawa ng Lord, yun dapat ang number 1. Amen po ba? Verse 3, verse 4. Basahin pa natin verse 4. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. Kaya dapat ay may instruction ang Lord sa inyo, ha? Kaya hindi pa napupuntahan ang lugar na yun. You don't know that place. Hindi kayo familiar sa territory na yun, sa promised land. That's why ang Lord ang mag-guide sa atin.
kung gusto po natin ng breakthrough, financial breakthrough, family breakthrough, church breakthrough, o business breakthrough, life group breakthrough, kinakailangan po laging ang Lord ang nanguna sa ating buhay. Verse 5, sabay-sabay po tayo. Verse 5, go! Joshua, All the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. the first requirement, ang unang requirement ng Lord, consecrate yourselves. God is pure. God is holy. At hindi po pwedeng kumilos sa Lord sa vessel na hindi po pwedeng daanan ng kanyang presensya. If you are not consecrated, if you are not holy, paano, how come the very presence of God will flow in your life if you are not a vessel of His glory? Kung hindi ka po pwedeng magdala ng kabanalan ng Lord, paano kang gagamitin ng Diyos? Ano yung pinapanood mo? Ano yung pinapakinggan mo? Ano yung sinasabi mo? Ano yung binabasa mo? How many times, how many hours you stay in the presence of God? And this is the problem of many Christians today. Bakit po? Grabe ang social media ngayon. Nakakapagbigay ng maraming oras sa TikTok, nakakapagbigay ng maraming oras sa YouTube, maraming oras sa Facebook, maraming oras sa Instagram, maraming oras sa email, maraming oras sa social media. Pero i-check mo ang kanyang devotion, i-check mo yung kanyang consecration sa presence ng Lord. Neglected pagdating sa consecration. Magpatawag ka ng prayer and fasting, ilan lang ang magkukumit. Magpatawag ka ng prayer and fasting, ilan lang ang pupunta sa church. Why? Consecration, purity, and holiness ay hindi priority ng mga Christian today. How come na mayroong breakthrough na nangyayari sa church? Kapag nagkaroon ka ng 20, 30, 50 na members, okay na to hanggang pagbalik ni Lord. Hindi okay yun. Hindi okay yun. Dahil 1,000 souls until now never heard the gospel of Jesus. They will be saved if you preach the word of God. Masisave sila kung mag-aandal ka ng life group. Masisave sila kung pupunta ka sa kanila. Pero yung sila yung pupunta, matatagalan pa. Ang J.I.L. Sultan Kudarat ay nag-prayer and fasting. Sabi nila, ito yung ating church, ang harap po ng ating church ay tumitira ay mga prostitutes. At sabi po ng isa, Pastor, for how many years we prayed yung mga prostitute dyan. Sabi ko, ay nasip naman sila. Hindi pa nga eh. Gano'n kayo tagal nag-pray? How long you pray? Sabi ko, mga 1 year plus na siguro, mga 1 year and 5 months. Then, after your prayer, what next? Sabi niya, wala, nag-pray lang kami. Nagpunta ba kayo to share the gospel? Hindi. Sabi ko, pumunta kayo. Nakapag-pray na pala kayo eh. Pumunta kayo para mag-share na ng gospel. At ginawa nila. Nag-iyakan yung mga tao. Dahil ang akala nila walang nag-care sa kanila. Kami, mas prostitute kami, masasama kami. Pero salamat, may nag-care pala sa amin. At marami sa kanila ay tumanggap kay Jesus Christ. Purity, sanctification, and holiness ay necessity. Ito po ay requirement ng Lord sa breakthrough. Now, tingnan po natin. Next slide. Isa pang slide, sige po. Okay, tingnan po ninyo. Preparation and readiness ay requirement. Tingnan niyo po, si Joseph ay nagkaroon ng dream sa Genesis 37 verse 9 hanggang 11. Ano kanyang dream? Sabi niya, the sun, the moon, and the 11 stars will bow down to you. Ano ibig sabihin nun? Darating ang time na si Joseph ay magiging prime minister ng Egypt. Pero hindi pala sa ibinigay sa kanya, prison ang pinuntahan niya. Bakit? Siya ay pure, siya ay holy, pinutokso ng asawa ni Potiphar.
Tinetem siya. Talagang halos maghubad na yung asawang Potiphar. Ang ginawa ni Joseph ay tumakbo siya at napahiya ang asawa ni Potiphar, inasuhan siya ng rape. Ano ang nangyari kay Joseph? Pangako na palasyo ang napapuntinta niya ay ang prison. Ano yung message? Preparation. Everybody say preparation. Preparation. Louder! Preparation. Louder! Preparation. Ang ibig sabihin, mayroong breakthrough na gagawin ng Lord, pero mayroong preparation na gagawin ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung ano man ang testings, ano man ang trials, ano man yung struggles na na-experience mo today, be ready. Pinapadaan ka lang ng Lord sa testings na yan. Pero hindi habang buhay, for life, diyan ka na sa struggle na yan. Pinaparaan ka lang ng Lord at inaayos ng Lord ang imong kasing-kasing. Amen? Sabi mo sa iyo katapat, padayon lang. Kuska! Kuska! Sa iyong sarili sabihin mo, magpadayon din ko. Pakpakan na to ang atong dito. Amen? Another slide. Isa pa. Tingnan po natin dito si Moses. Sabi po sa Exodus chapter 3, verse 7 and 10, sabi niya, narinig ko ang hirap ng mga Israelita doon sa Egypt. At ikaw, Moses, ay gagamitin ko na deliverer. God gave Blizzard before he became Israel's deliverer. Paminaw! Siya'y nagiging leader mula sa Egypt papunta doon sa Promised Land. Anong ibinigay sa kanya? 40 years na disyerto. Anong ibig sabihin? Again, preparation. Pero hindi sa kanya. Preparation din para sa kanyang assistant. Pastora Maymay, say amen. Pastora Maymay. Pastora Beth. In-rain lang kayo ng Lord sa lugar na ito. Marami kayong struggles na naranasan. Tama ba? Maraming problems na naranasan. Tama ba? Para pagharap mo sa mas malakihang gawain, meron mo ordinary pastor ng John Bukidnon ngayon ay board of trustees ng isang bansa ng New Zealand. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Hallelujah! Pero hindi ka ilalagay ng Lord na pastor ng ibang bansa na hindi ka na-train, na hindi ka na-testing. Hindi ka ipopromote ng Lord na walang inayos ang Diyos sa buhay mo. Dahil kapag na-promote ka, that you are not ready, pag hindi ka pa ready, mapapahamak lang yung mga tao. Kaya merong preparation sa mga naandito. Alam ko, God is talking to you right now. The Holy Spirit is talking to you right now because He is preparing you for a higher ministry. Bawat isa po sa atin. Nung pinag-pray ang Mindanao delegates noong 1985 na pupunta ng Visayas Mindanao, hindi ako kasali. Andun sila sa stage ng Aurelio, 1985, ano sunod sa June? June. I think month of May. June ay magta-travel sila, hindi sila nako-travel. Nung sila pinag-pray ni Brother Eddie, yung mga magagaling na mga pastor, ako po ay naando sa likuran. Ordinary ang trabaho ko, hakot ministry. That's my ministry. Hindi ako kasama sa delegates. Ako po ay naando sa likuran. Sabi ko, Lord, use them. I pray for them, Lord. Ingatan niyo po sila. Pero hindi sila nakatravel. Dahil naghahanap pala sila ng makakasama. Dahil ang sabi nila, very sad, very lonely being a missionary. And they need someone na makakasama nila. At naghanap sila ng makakasama. Ako yung nakasama nila. Never in my dream, I will become director for Mindanao Operation. Hindi ko po ginusto yan. Pero yung pala ay preparation ng Lord. Tagadala ng Bible ng aking pastor sa Butuan City. Tagadala ng gitara ng aking pastor. Kahit ano ipahakot sa akin, ano ipatrabaho sa akin. Pag sabi ka, magturo ka ng 5 steps of Christian growth, sige, turo ako, hindi ako marunong magsibuano, turo pa rin ako, punta ka ng Buena Vista, mag-Bible study ka doon, punta ka ng Nasipit, mag-Bible study ka doon. Hindi pinag-uusapan ng allowance.
Dahil wala naman talagang allowance. Biro mo, 10 pesos for 4 days. Monday, Tuesday, Thursday, Monday hanggang Thursday, ano lang sa Buena Vista, ang allowance ko 10 pesos. Mula sa Arcalo papuntang Otis, piso. Mula Otis papuntang Buena Vista, 4 na piso. Pinaman! 5. Thursday, magbalid ako ng Butlan City, 4 pesos. Mula doon sa Otis, papunta kong Golden. Kila Pastor Ginar, anong lugar yung kila Ginar? Pupunta ako sa lugar na yon para mag-Bible study. Piso yung 10 pesos, akong allowance. Pero yung pala ay testing at training ng Lord sa ako. Pag ako'y nakakita ng banana cue, tuloy hita. Banana cue lang! Tulo ang laway ni Pastor Keperting lang yan ng banana cue. Ay, isang kabuti cue na lang, Keperting lang ni ay impound. Pero wala kami papalit. Eh nga naman, pag tinawag ka ng Lord, hindi sa lagkit. Pag tinawag ka ng Lord, hindi sa allowance. Pag tinawag ka ng Lord, hindi sa posisyon. Then never kong naging dream na magiging head ako ng Mindanao. Hindi ko po ginusto yan. Gusto ko lang mag-serve kay Lord. Pero yun pala ay preparation. Si Moses, magiging deliverer. Pero ibinigay ng Lord sa kanya, desierto. At the end of the day, malinaw, yung last moment, dinala siya sa Deuteronomy chapter 34, verse 4 and 5, doon sa Mount Moab. Si Lord at saka si Moses, sasabi niya, Moses, tingnan mo, yan ang pag-promise ko, ang promise lang na pangako ko kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Gusto kong sabihin sa iyo kung unsa ang aking promises, unsa yung aking saad ay mangyayari. Mula doon lahat ang nakikita mo, yan ang pangako ko na promise na sa bansang Israel. But you are not qualified. But you cannot enter the promised land. Why? Along the way, na-disqualified si Moses. Kailan siya naging disqualified? Nung sinabi ng Lord, sabi na, walang water. Ano ang sabi ng Lord sa kanya? Okay, just speak to the rock and the water will flow. Hindi sumunod si Moses dahil si Moses ay na-high blood noong oras na yun. Bakit siya na-high blood? Maraming reklamador na member. Moses, dinala mo ka pa dito, may water, may pa dito sa Ehipto, dahil water. Sabi ng Lord, just speak to that rock. Pero hindi nagsalita si Moses. Ang kinuha niya, ang iyang rod, gibunalan niya sa atubangan ng mga tao. And because of that, he was disqualified to enter the promised land. God is talking to us right now. Wherever you are, gusto ng Lord ay maging qualified tayo sa breakthrough. Amen. Gusto ni Lord kasama ka sa breakthrough. Amen. But if you are not qualified, alam mo kung anong dinidisobey mo. Alam mo kung anong ginagawa mong dili maayos sa tubangan sa gilid. You know, you're standing before God. Kung sumusunod ka o hindi, kung reklamado ka o hindi, naninira ka ng pastor o hindi, God knows who you are. Alam mo kung qualified ka o hindi ka qualified. But during that time, sabi ng Lord, but you will not enter the promised land because you disobeyed me. Ilang beses mo kaya na inutusan ka ng Lord? But for many times, you disobey God. Only you and God knows. Siya lang at ikaw ang nakakaalam. Sinusunod ba si Lord o hindi? Pero dito, ang lesson, merong preparation. Next, hinapo natin si Joshua. Joshua was Moses' assistant. Bago naging leader ng Israel si Joshua, at si Joshua ang nag-lead papuntang promised land, isang karangalan na yung million
Kasi million po sila eh. 4 to 5 million ang kasama niya. Mula sa Egypt, papunta ng isang karangalan na ikaw ang mag-lead. At isang karangalan na sa life mo, yung Jordan River ay mag-i-stop pag-apak ng mga high priest. At nangyari yun because of God's instruction. Nangyari yun dahil inihanda ni Joshua kung ano ang instruction ng Panginoon. Daghan kayong Christian, dili maminaw sa iyong pastor, dili maminaw sa iyong ministry head, hindi maminaw sa iyong life group leader kung unsay gusto, sinabi ng dili sa mamuyag. Nangako kay mama, kay papa, dili sa ako mamuyag, papa. Dili ako mamuyag, mama. Tapos, nainlagman, mama, manong dili ako pwedeng mamuyag. Bigyan mo ako ng reason. Number 1, bata ka pa. Number 2, nag-eskwela ka pa. Ay sige mo sa may reason, di ako mag-boyfriend. Kay lalaki bang ka? Hindi ka pwedeng mag-boyfriend. Maraming alagad sa Ginoo, maraming leader, maraming member na didisibigin mo. Another slide. Hallelujah. Pang slide. Okay? Now, si David. Inihanda ng Lord si Joshua. Inihanda ng Lord si Moses. Inihanda ng Lord si David. God gave Goliath before the throne. 1 Samuel chapter 16, inanoint na ng Lord. Dala-dala niya yung anointing oil. At inanoint ng Lord itong si David. But how many years siya naging king? Sa halip na trono ang ibinigay sa kanya, si Goliath ang ibinigay sa kanya. Na ibig sabihin, you wanna be a king? Fight first this giant. Gusto mong i-promote kita? Gusto mo ng bigger ministry? Patayin mo ang giant sa buhay mo. Again, anong lesson? Preparation. Sabi po natin lahat, preparation. Kaya, Pastora Maymay, Pastora Marity, ini-prepare tayo lahat. At sa susunod na mga young people, susunod na mga pastor, kami po ay tatanda. Ako po ay 67 na this coming April. Ngayon po year na to, 67 na ako. At maraming beses po, marami na ako nalilimutan. Minsan, hinag-hina ko sa sarili ko. Sabi ko, nakasakay po ako sa kaming iba, sabi ko, ang sikip-sikip naman ng sintro ko. So, nasa front seat lang, tinanggal ko akong belt. Pagtanggal ko ng belt, mayroon pang isang belt. First time, dalawang belt. Ang susunod, halak ka. Hanap na hanap ako ng aking salamin. Yung pala, nasa ulo ko, yung aking salamin. Yung aking salamin na dito man nag-ibutang. Pero ako po ay katatapos na ng operation. Sabi ko, bakit mo nagkaroon ako ng katarata? Sabi niya, normal man nasa magtigulang. Another ay na. So normal lang na ikaw ay magkaroon ng katarata, kay nakakaedad naman ka. Sa ating buhaton, laser daw. So inalis ko nakita tayo, after 1 month, di ba ngayon ako nakita, nag-praise na walang salamin, di ba? Palakpakan natin si Lord. So natanggal na po yung aking 1 month ang operation, at dito po, 2020. Pero ang problema dito, 450 ang aking grado. So medyo malibat-libat po sa akin. Pero ang magandang bagay, pagka-opera ng aking mata, guwapa din ang aking asawa. Guwapa din ang aking asawa. Mas sabog siya nagkagwapa. Eh, klaro-klaro naman. Di ba, Pastora, nung pastor na nag-opera ka rin, guwapa kayo si Pastora, no? Na-opera din siya ng samot, di ba? So, meron tinatawag na preparation, mga kapatid. Hindi trono ang ibinigay ng Diyos kay David. Hinarap muna niya ang Goliath. Same. Pastora Maynay, Pastora Marity, hindi natatapos ang challenge.
hindi natatapos ang testings, hindi natatapos ang trials. Kaya kapag ikaw ay pastor, mahalin mo ang testing and trials. Kung may mga challenges, sabihin mo, I was born for this. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Now, simple message ang iwan ko sa inyong dalawa at sa lahat ng narito. Ano yung nire-record ng Lord? God's requirements for breakthrough. Dito po tayo magtatapos. Ano yung nire-record ng Lord sa breakthrough? Kanina, ang ganda, introduction pa lang yun. Readiness, o kaya ay preparation. Pero meron talagang hinahanap ang Lord sa atin. Next slide. Breakthrough does not begin with miracle. Ang breakthrough hindi nag-umpisa ng miracle. It begins with readiness in spiritual preparation. Uulitin ko, ang breakthrough ay hindi mangyayari bukas kaagad. Ang breakthrough ay nangyayari kapag merong preparation. Kapag merong spiritual preparation. Bakit po? For January 14, paminaw, January 14, mag-start po tayo ng 40 days prayer and fasting. Kaya dapat isusulat ninyo kung kayo magbe-breakfast, ang fasting, o kaya lunch, o kaya dinner. Susulat po natin lahat doon. I-announce po, ibibigay po sa inyo. Ibibigay din ng link. 5 to 6. Anong oras? 5 to 6. Ng umaga, magkakaroon po tayo ng Dawn Watch. Dalawa yun. May prayer and fasting, meron pang Dawn Watch. Whole Mindanao. Whole Mindanao. Kaya po, busy ang ating mga MIS. Gagawa sila ng close group ang tawag doon, Pastor. Gagawa sila ng close group upang pag hindi ka makapasok doon sa Zoom, ay doon ka sa Facebook. Pero kung magagawa natin magbayad, mas malaki ng konti, pag-uusapan po natin yan. Bakit po? Pinag-pray po natin na ang Region 10, everybody say Region 10, Region 10. ay magkakaroon ng 40th anniversary at dadating si Brother Eddie. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Ulitin ko po, ang Region 10, hindi po Cagayan to. Ito ay buong Region 10. Sabihin mo sa iyo katapat, ato ni. Ato ni. Sa Butuan City, dadating na si Kuya Ed, nung gabi, biglang nag-meeting. Nag-meeting pa kasi. So, sumakit ng dibdib, nalipong, nakaabot. Ready na tanan, ticket, hotel, tanan, ready na. May bumili pa ng brand new car para lamang gamitin ni Brother Eddie. Nagkaroon sila ng preparation, I think 2 years yata. Nakalikom sila, nakaipon sila ng fund na almost 2 million para lamang pagdating ni Brother Eddie. Mga taga-ibang bansa nagdatingan para lang makasama si Brother Eddie sa 40th anniversary. Kaya lang, nagkasama si Brother Eddie, hindi napunta. January pa lang, mag-pray na tayo. Na si Brother Eddie walang sakit. Na si Brother Eddie walang appointment. Si Brother Eddie pupunta sa Region 10. Pakpakan na ito ang Lord. Amen? Kaya ulitin ko, breakthrough does not begin with miracles. It begins with readiness and spiritual preparation. Sino po yung tutulong sa spiritual preparation? Nasa kamo. Kung may mga salamat po, pagpakan na ito ang Lord. Tayo po lahat, tabang-tabang tayo. Now, ano nire-record ng Lord bago po tayo magtapos? Ang nire-record ng Lord bago tayo magtapos ay ganito. Number 1, breakthrough requires obedience. Inikot nila, kinakailang gumising sila ng umaga para malaman ang instruction ng Lord. Joshua, early rising reflect readiness and obedience. Lord, pinagigising mo ng umaga, bakit? Makikinig ako sa iyo. Pagkatapos, ano susunod? Bigyan mo ng instruction ang mga tao. Kung ano pinagagawa ng Lord kay Joshua, yun ang kanyang ginagawa. Ang kanyang priority ay kung ano ang voice ng Lord. When you say, Lord, you are my master, makinig, maminaw. When you said, Lord, you are my master, meaning to say, you are His servant. When you are His servant, the only voice na susundin mo ay the voice of your master. Pag sinabi ng Lord, go, go. Pag sinabi ng Lord, no, hindi mo gagawin. At si Joshua ay nagkaroon ng servant attitude. Early in the morning, Israel moved as commanded even before seeing the miracle.
kung ano ang sasabihin ng Diyos sa kanila, doon lang sila mag-move. If we want breakthrough this year, 2026, we must move when God says move. Amen po ba? Gusto natin ng breakthrough, pag-base natin ang Panginoon, doon natin gagawin. Breakthrough does not begin at the river. It begins with obedience before results. Nangyayari ang breakthrough kapag mayroong pagsunod sa ating Panginoon. Another slide. Sa Joshua chapter 1, sabi doon, the promise of God. Tingnan po ninyo. Sabi niya, may promise ako sa iyo. Yung promise na ito ay nangyayari kapag meron kang pag-obey sa ako. If you will obey, these are the promises. Ulitin ko, sabi ng Lord, okay, sumunod ka lang, ito yung benefits. Sumunod ka lang, ito yung blessing. Sumunod ka lang, ito yung breakthroughs. Tingnan po natin. Verse 3, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. Sabi niya, promise ko sa iyo, isang barangay sa Malaysia, isang city o isang town sa probinsya na maapakan mo, ibibigay ko sa iyo. Yun ang promise ng Lord. Kaya mga life group leaders, kung saan yung barangay na wala pa, apakan mo na at i-claim mo. In Jesus' name, Jesus is Lord over this barangay. Kung meron pang town na tagaroon ka, na wala pang JIL, i-claim mo ang place dito. Jesus is Lord over this place at ibibigay ng Lord dyan. Amen. The promise ng Lord. Pangalawa, no man shall be able to stand before you. Anong sabi ng Lord? Pastora Maymay, Pastora Marivic, wherever you go, wherever you are. Ang promise ng Lord, no man shall be able to stand before you. Ang ibig sabihin, pupuntrahin ka, kakalabanin ka nila. Hindi natin na maintindihan ang instruction ng Lord sa iyo. Dahil para sa kanila, hindi dapat yun. Pero sabi ng Lord, wala kong pwedeng kumontra sa iyo. Dahil ang kumontra sa inyo, ang kalaban ay si Lord. As long nagsisik kayo every morning kay Lord. Kaya, wake up early in the morning para makipag-usap. Kung si Lord nga, early in the morning nakikipag-usap, tayo pa. Si Lord ay ugali niya, early in the morning makikipag-usap siya sa ating sa God the Father. Ano ba? Verse 5 sabi niya, no man shall be able to stand before you, all the days of your life. Pastora Marivic, Pastora Maymay, all the days of your life. Sabi ng Lord, walang sino man ang pwedeng pupunta sa inyo. Ako po, ang dami-dami ng against sa aming leadership. Ang dami-dami ng hindi nakakaunawa kung minsan sa amin. At sinisira ko kami. Pero alam niyo po ba, kalimitan ko sa sinisira sa amin at kumakalaban sa amin. Never namin pinag-pray na masira sila. No! Basta, faithful na kami nag-visit kay Lord. Pero kalimitan po sa kumakalaban sa mga lingkod ng Diyos, hindi maganda ang result. Hindi maganda ang result. Financially, hindi binibless. Spiritually, nasira ang mga buhay nila. Isang worship leader, tinanong ni Pastor Rasidel, kasi magsusunglig. Ang nipis ng damit yung kanyang underwear, kita-kita na. Ang slit, buti sana kung dito ang slit, hindi eh. Dito ang slit eh. Magsusunglit, kita na yung legs. Eh, bakit naman talaga ang legs niya? Para siyang si Christine Hermosa. Ganun kaganda. Ang puti, ang ganda ng bata. At anong din naman talaga? Kaya lang magsusunglit, kita na yung underwear. Sabi ni Pastor Rasidel, sorry. Kung magsusunglit lang, ganyan ang affirm mo, hindi papayagan. Pero marami ang damit dyan, pwede mong palitan, at pagkatapos, magsunglit ka. Pero yung ganyan affirm, hindi ka papayagan. Anong ginawa? Nag-iiyak. Inausap ang lahat ng music team. Sabi niya, pinahiya ako. Pero hindi pinahiya, kinausap siya na sekreto. Pero sinira siya na sa president. Pagkatapos siya, ginawa niya. Sabi niya, wala ngayon din ako tatayo. At nakisimpatize ang drummer, ang gitarista, ang lahat ng music ministry. Sumunod na linggo, walang tumayo kahit isa. Alam mo nangyari sa bata ngayon? Naging kami. Nagkaroon ng maraming anak, pero walang asawa. Hanggang ngayon, nabubuhay sa adultery, nabubuhay sa fornication. Bakit? Hindi lang pakorek.
Kaya sabi rito, hindi po kayo mga pastors. God said, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Ano ang ating puhunan? As long you live in holiness, you live with purity, nabubuhay ka ng may fear of God, sasamahan ka ng Lord, pero ikaw ang gumawa ng kasalanan, iiwanan ka ng ating Panginoon. Mali-disqualified ka at hahanap ang Lord. Tulad kay Saul. Si Saul ay qualified. But dumating ang time na yumabang siya, naging disqualified si Saul. Kaya hinanap ng Lord itong si King David. Kaya ang puhunan natin, ang pinakang puhunan natin sa pagsasan kay Lord, be faithful, be holy, be pure in the sight of God. Amen? Amen. Promise ng Lord, no man shall be able to stand before you. Huli pa, I will be with you. I will not leave you or forsake you. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Pangalawa, ano po? Pangalawa sa huli. Pangalawa po, okay? Another verse. Okay. Isa pang verse. And another slide. Sige po, another slide. Another slide. Yan. Pangalawa. Wala na po tayo sa time. Breakthrough. Ano kanina? Breakthrough requires pangalawa. Basahin po natin ng malakas. Go. Breakthrough demands God's presence to go first. Pangalawa, ang nire-require ng Lord sa breakthrough, walang uuna kay Lord. Ang Lord dapat ang siya manguna. When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priest carrying it, you are to move out. Ito po yung pangyayari. Ito yung background ng oras na yun. During that time, ay naroon pong flood. Sobra ang taas ng Jordan River. Ang river ay napakataas. Now, wala silang boat, wala silang bridge na dadaanan ng 4 to 5 million na Israelites. Wala silang dadaanan. Wala silang bangka. Ano lang i-record ng Lord? Ang sabi ng Lord, kapag nakit yung nag-move ang Ark of the Covenant, saka lang kayo mag-move. Verse 4. Basahin natin ang verse 4. Everybody, read. A distance and the ark. Do not instruction again. Sabi niya, requirements ay 2,000 cubits. Meron po tinatawag na instruction. God's presence, God's instructions, God's authority ang ibig sabihin po noong Ark of the Covenant. Tingnan po natin ang susunod na slide. Next slide. Now, sa pagpindot. Okay, tingnan po ninyo. Bakit may requirement na 2,000 cubits? Ang ibig sabihin po nun ay 0.9 kilometer, almost 1 kilometer ang distansya. Okay? Andito ang mga tao, dapat ay 1 kilometer, kita nila ang Ark of the Covenant. Bakit? Number 1, to teach reverence. Huwag kayong lalapit doon sa Ark of the Covenant if you are not qualified. Ang pwede lang gumawa ng Ark of the Covenant ay mga Levites. Yung mga priest lang ang pwedeng magdala. Anong ginawa ni King David? Isinakay sa cart. Papuntang Jerusalem. Nahagbong. Di hawakan ni Uzi. Uzi nito mo kay Uzi. Patay. Why? Hindi siya qualified. Hindi kayo right person sa right place at sa right ministry. Mayroong preparation. Hindi ka muna pwedeng tawagin pastor kasi hindi ka pa nagpapastor. Amen? Amen po ba? Hayaan mo na magkaroon ka ng bunga bago ka tawagin pastor. Amen po ba? Amen. Now, mga kapatid, sabi ng Lord, ito yung instruction ko. Dapat ay almost 1 kilometer ang layo para magkaroon ka ng takot sa Diyos. Pangalawa, to see clearly God's direction. Hindi nyo pa napupuntahan ang lugar na yun. Kung saan pupunta ang Ark of the Covenant, doon kayo susunod. Ang inyong mata, ang focus ay si Lord. Maraming Christian, hindi kay Lord nakatingin. Doon sa pastor nakatingin yung lahat ng mali ng pastor. Maling pronunciation, maling diction, maling pananalita, maling pananamit, maling mata.
lahat na lang tinitingnan yung kanyang pastor at saka yung kapwa manggagawa. Hindi tayo i-bless ng Lord dyan. Huwag yung kalabanin ng pastor ninyo. I-bless nyo at ipag-pray nyo ang pastor nyo. Apakan nato ang ating Lord. Amen! Huwag natin pangungunahan ang Diyos. Pangalawa, sabi rito, to keep your eyes on His presence, dating dapat ay ang tingin ay sa ating Panginoon. Alam niyo po ba na oras na yun, napakataas ng tubig. Taas kayo ang tubig, kaya naman! Walang flood control. Wala pang dibidawan ni Jesus. Okay, taas ang tubig. Pero tingnan po, nakikita mo, dahil sila sumunod sa instruction ng Lord, paminaw, danadala ng apat na high priest ang Ark of Covenant, pari-pari silang high, kasi kimpang kapag may mataas, may mubo. So dapat pa rin. Sabay-sabay ang step, sabay-sabay ang lakaw. Now, paminaw, pag-apat ng high priest, ng priest, doon sa water, biglang na-stop ang flood, biglang huminto kahit napakataas. Why? Because they follow God's instruction. Na sabi ng Lord, yung presence ko muna ang inyong priority. Pag ako ay gumalaw, doon pa lang kayo gagalaw. Sa 2026, mga igsuon, mga pastors, mga CMT, ministry heads, ano yung instruction ng Lord sa atin sa church growth sa 2026? Pakinggan natin. Magkaroon tayo ng day with the Lord. Makinig tayo sa voice ng Lord na siya ang magbibigay ng instruction sa atua. Amen? Pakpakan natin si Lord. Amen? Next. Okay. Breakthrough flows when God goes before us. Nagkakaroon po ng breakthrough kapag tayo po inuuna ay present. Sabi ng Diyos sa verses, take up the ark of the covenant of the Lord and have 7 priests carrying trumpet in front of it. Tingnan po ninyo. Natapos nila lampasan ang Jordan River. Victory! Pangalawang nilang lalampasan ay ang wall of the Jericho. Mas matinding battle ito. Pakinggan po ninyo. Wala kayong gagawin hanggat hindi namumuna ang presensya ng Diyos. Anong lesson? Again, listen to God's instruction. Huwag kayong gagalaw hanggat hindi namumuna ang presensya ng ating Panginoon. Kapag tayo po pag tayo po yung namumuna, hindi ko maganda yung nangyayari. Pero kapag si Lord ang namuna sa atin, siguradong victory. God first in our lives, direction become clear. God first in our families, victories become certain. God first in our church, breakthrough becomes certain. Magtatagumpay tayo kapag si Lord ang namumuna. Palakpakan natin ang Lord. Amen, amen, amen. Next verse. Next slide. Okay, next slide. Sa pa po. Yan, okay. Ito na po. Panghuli. At dito po tayo magtatapos. Breakthrough requires personal. Bakit hindi si Joshua na lang ang maging consecrate? Si Pastor Robert na lang ang pure. Si Pastor Romay na lang ang holy. At saka si Brother Rene, sila na lang. Kami okay lang kami na kami worldly. No! Kung kailangan natin ng breakthrough sa Valencia, kinakailangan ng personal consecration. Bakit po? Talagang tapos na po tayo. Sabi rito, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things. Kung gusto mo ng breakthrough, kung gusto mo ng himala, bukas, gagawin ng Lord yun. Pero merong preparation ngayon. Merong readiness, may preparation ngayon. At ang panghuli, hindi lang obedience. Hindi lang number 2, presensya ng ating Panginoon. Panghuli ay dapat merong consecration. What does consecration means? To set yourself apart. Ihiwalay mo yung sarili mo sa sanlibutan. Kung sila ay masasama ang salita at puro chismisin at paninira sa tao, huwag kang sasama. Kung sa kanila normal lang ang pag-iinom, paninigarilyo, pagdadrugs, pagsusugal, huwag kang sasama dahil ikaw ay anak ng Diyos.
Kung ang ibang mga lalaki normal lang na merong number 2, number 3, merong kabetski, hindi mo gagawin yun dahil ikaw ay anak ng Diyos. Kung sa kanyang company nagnanakaw sila, nandadaya sila, hindi mo gagawin yun kasi anak ka ng Diyos. Amen. Kailangan ng personal consecration. Break your begins with holiness becomes our priority. Nagkakaroon po ng breakthrough kapag ang priority natin ay ang kabanalan. Last verse. Last verse. Next slide. Okay. Consecration comes before celebration. God moves through clean vessels. Ikilos ang Lord kapag malinis ang vessel. Purity, position us for the miraculous. Ang kabanalan po natin ay pinuposisyon natin natin sarili para i-dulos ng Lord. Okay. Mga kapatid, God is talking to you right now. Na kinakausap mo, anak, gagawin ko yung breakthrough. Pero gawin mo yung part mo. Itong lahat na ito, kung kalooban ng Lord, kayang-kayang ibuhos ng Lord ang $1 million para mabili ang lugar na ito. Hindi natin problema ang pagpapagawa ng worship center. Sa Sami City, may nagbigay ng worth 8 million along doon sa may airport para pagawan ng worship center. At yung nagbigay, nakipag-usap po sa amin, personal. Sabi niya, Pastor, kung uumpisahan ng worship center, I am very much willing na magpahiram. Kung kalooban ng Lord, ibibigay ko, o kaya ba, ibabalik sa akin, kung willing ako magpahiram ng 10 million para lamang ipagawa ang worship center ng JIL Sami City. Ang Diyos ng Sami City ay Diyos ng JIL Bukidnon. Ang Diyos ng Cagayan ay Diyos ng Bukidnon. Ang himala doon, himala rin na gagawin ng Lord. Amen? Let us all start. Tuloy ko tayong lahat. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tinatawagan po ating mga music ministry. Sa oras mo ito ay magkakaroon tayo ng awit na purification, awit na ihanda natin ang ating sarili. Awitin po natin isang awit na pusong dalisay. Isang puso na nire-require ng Lord. Bakit tinawag ng Lord si David, the man after God's own heart? Kasi yung puso niya ay pure. During that time, ang nakita ng Lord na qualified ay ang puso ni David. At ngayon po, maaari kayo may pinagpipray sa business. Maaari kayo may pinagpipray sa iyong family. Maaari may pinagpipray kayo sa inyong life group, sa inyong church, sa inyong ministry. Ang requirement ng Lord, sabi niya, consecrate yourselves. Purify yourselves. For tomorrow God will do amazing things. Abitin po natin, pusong dalisay. Amen. Amen. Everybody. Amen. Yes, Lord. Isang puso na Sa'yo'y nagmamahal. sa'yo'y nagmahal. Yes! Everybody, as a prayer for 2026. Walang kalinlangan. Isang pusong isinitibok na ika'y pananahan. Hallelujah! Ang lungko'y panukunin sa'yo lamang. Once again, isang pusong tapat. Yes! Amen! Amen! Everybody!
yan ay nakapatong sa ating kasing-kasing. Meron bang dapat tayong ihingi ng tawad? Do we need to confess any sins sa year 2025? Ano yung palagay mo na nagawa mo na nasaktan ng Diyos? Ito ba'y sa relationship? Ito ba'y sa iyong pastor? Ito ba'y sa iyong asawa? Ito ba'y sa iyong anak? Ito ba'y kasama sa church? Ano yung alam mo na nasaktan mo ang isang tao? Meron bang kasalanan na dapat nating i-confess at i-surrender kay Lord? Before we face the brand new year 2026. Only you and God knows everything. Individually, personal consecration. Hindi lamang si Pastor Marivit, hindi lang si Pastor Maymay, hindi lang kami nila Pastor Sheila ang dapat magkaroon ng consecration. Hindi lang ang CFP, hindi lang ang group leaders, but whole congregation. Nagsuffer ang Israelita pagkatapos ng Jericho March dahil meron isang Achan na gumawa ng kasalanan. Nahinder ang breakthrough, nahinder ang blessing, napugnan ang panalangin, napugnan ang protection. 34 ay namatay. Nagkaroon ng spirit of fear ang mga Israelita dahil lamang sa isang maliit na kaharian because of sin of Achan. Igsoon, the Holy Spirit is talking to us right now. Confess your sins individually. Let us face this year with pure heart. Harapin natin ang year 2026 na tama ang ating kasing-kasing. Maging ready tayo sa Breakthrough 2026 na meron kang preparation na ibuhat. Walang imposible thing or hindi problema ang breakthrough. Hindi problema yung sound system, hindi problema yung lot, hindi problema yung worship center, hindi problema yung $1 million. Ang problema ang iyong kasing-kasing. Individually, confess your sins. Lord, kaming tanan ay nagduol kanimo. Individually. Lord, nag-high time na nasaktan ka namin. Kaya hindi kami sumusunod sa iyo. Maraming time you are not our priorities. Many times, Lord, nasasaktan ka namin, ginagawa kami. Hindi alam ng aming pastor, hindi alam ng aming asawa, hindi alam ng kahit sino, pero nasasaktan ka sa ginagawa namin. And Lord, sorry. Sorry, Lord, sa 2025, sa mga failures, sa mga mistake. Sorry, Lord. And now, we rededicate our lives for 2026. Including sa aming anointing of oil mamaya. Asay luha kami Ginoo. Sumunod po kayong lahat sa prayer dito. Panginoon, I dedicate my life for 2026. Pasayo ako sa tanang sala na akong gihimo. Karong buntag, iniaalay ko po 100% ang aking huna-huna, ang kasing-kasing, ang aking commitment, ang akong kalag, ang tanan sa abuha. Tinabanggap kita. I accept you as my Lord and personal Savior. I declare, you are my